Usapan natin mga kababayan. Yun. Naku po, mga ka-GP Natics. Di ba sabi nung nakaraan ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay siya daw po ay magpo-focus sa ebidensya sa gagawing impeachment trial ni Sara Duterte. Tama? Tayo po ay pumalakpak. Tayo po ay talagang gusto natin yung kahihinatnan dahil may tulog talaga si Sara Duterte kapag ebidensya ang pinagtuunan at pinagbasihan. Gaya din ng kay Bongo. Mga kababayan, sabi ko pa nga nun, pag ebidensya ang sinabi nyong magiging basis nyo sa makatuwid, mga kababayan, mayroon kayong at lihim sa sarili ninyo na gusto nyo talaga si Sara ay matanggal to hold public office permanently, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Kaya lang, may lumabas ngayon na video nitong si Kiko Pangilinan, mga kababayan, ni Rodrigo Roa Duterte, at itong si Sharon Cuneta at si VP Sara Duterte. Naku po, mga kababayan, dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong mag-alala? Baka mamaya binubudol lang tayo ni Kiko Pangilinan na siya po ay magbabase dito sa ebidensya. Ayan, ito po para buuin natin ang konteksto ng balita. Ayan, Kiko kay Digong. Senator Pangilinan is my friend. Naku po! May utang na loob ako dyan. Naku po! Utang na loob. Anak kong si Inday, when she was grade 6, sabi ko, anak, anong gusto mong birthday gift ko sa iyo? Sabi niya pa, gusto kong makasama magkain kami ni Sharon. Naku po, mga kababayan, nakita nyo yon? Ano kayang Senator, ano dyan? Ano kayang pwede nating sabihin? Ito pa lang si Sara Inday Pusit at ang pamilya ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, ay magkaibigan daw ayon kay Rodrigo Roa Duterte, no? Hindi ko alam kung anong iisipin ko dito eh. Kasi sabi kong ganun, naku, mukhang pinaglalaruan lang tayo nito mga to. Pero ako naman ay naniniwala pa rin, mga ka-GP Natics, na matagal na kasi yan, yung video na yan. 'Di ba? At nandun pa rin yung mga puntos na sinasabi ko nung nakaraan. Etong si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, ang kanila pong manager ay itong si Risa Ontiveros. At syempre bilang isang alyansa nila, 'di ba? Alyansa nila sa kanila pong Pinklawan, ang namumuno po, ang standard bearer ng mga yan ay si hawak ngayon ni Risa Ontiveros. So, ang may say sa kanilang lahat ngayon ay si Risa Ontiveros, mga ka-GP Natics. I don't know kung ano mangyayari. Talagang kapanapanabik ang mangyayaring impeachment trial against Sara Duterte sa mga panahon na yan, mga kababayan. Kasi talagang titingnan din yung pagpasok ng dalawang ito, si Bam Aquino at itong si Kiko Pangilinan. Bakit kanyo, mga ka-GP Natics? May isang video si Amy Marcos na galit siya. Nang ipinalit daw sa kanila ni Camille Villar ay yung dalawa. Okay. Kung paniniwalaan natin si Amy na ipinasok ang ipinalit sa kanila, kasi nagulat tayo eh. Diba? Biglang pumasok itong mga to. Diba? Out of nowhere, bigla silang, wala naman sila sa survey, pumasok sila. At naniniwala ako, maraming nagdalang loyalista kay Kiko at kay Bam. Tama? At yung, kung ihambing natin sa payag ni Amy Marcos na siya ay nagsiselos, bakit daw isinama itong si Kiko at si Bam sa alyansa? Yun yung pahayag niya eh. Eto, pakinggan natin. May pahayag siya dito. Teka. Open ko lang ha. Nakawin lang natin. Hindi sa akin kasi yun eh. Ito. Duterte, tumulong si VP Inday Sara. Bakit hindi ko nakikita tumulong si Presidente Duterte, tumulong si VP Inday Sara? Bakit natin inaapi ngayon? At ang tinutulungan ngayon, Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ang sumanib sa aming pwesto sa alyansa. Nakakalungkot. Okay. Sabi niya gano'n, sumanib sa aming pwesto sa alyansa. So, ibig sabihin, mga kababayan, talagang may rumors na si Kiko at Bam ay dinala ng mga pro-admin.
Okay? Marami rin akong kilala mga loyalista talagang binoto nila ito. Nagulat nga ako eh. Mas pinasok pa nila ito kaysa dun sa mga kailangan natin. Pero again, tapos na yung halalan. Ang sasabihin ko lang, kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na ito ay binitbit ng alyansa, pamalit sa kanila, ibig sabihin, mga kababayan, landslide talaga ang alyansa. Kasi 5 or 6, di ba? 6, sama natin si Camille. 6 plus 2, di 8 na ang pumasok. Samantalang sa kanila, 3. Di ba? Duterte. Oh. Di ba? Pero, again, mga kababayan, makikita natin yan kasi hanggang ngayon, tayo po ito ay napakalaking palaisipan. Sino at para kanino itong sila Kiko Pangilinan at si Bam Aquino? Bakit biglang-bigla ang kanilang pagpasok? 'Di ba? Inungusan nila yung nagna-number 3, number 2 na si Ben Tulfo. 'Di ba? Samantalang ito mga to wala sa survey. Kaya sobrang nagulat ang lahat. Tayo naman ay nagre-research, tayo ay naghahanap kung bakit anong nangyari. Marami nagsasabi. Huling-huling ako nakita tong video ni Amy na dinala daw ito ng alyansa. Mga kababayan. Kaya, syempre, dahil, pero mo, hindi sila inendorso ng Iglesia ni Cristo, pero nanalo. So, merong doon, merong twist, meron tayong nakikita na kakaiba. So, kung ito ay dinala ng alyansa, it could be possible na itong dalawa na to talaga bumoto to impeach Sara Duterte. Paano itong GP nakikita natin? Yung pinakita mong video na pagkaibigan, itong si Kiko Pangilinan at itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, ang politika, sabi ko nga, there's no permanent friend, there's no permanent kaaway. Okay? Nagbapalitan yan. Kaaway mo ngayon, bukas kakampi mo ngayon, bukas kaaway mo. Ganun lang naman yan eh. Di ba? Hindi natin alam at hanggat hindi natin nakikita. Kasi ang mga yan, ang politika, napaka-dirty, sabi ni Zoe Blanco. Tama. Marumi masyado ang politika. Ang mga politiko natin, dahil sila ay mayroong tinatawag po natin na gusto nilang masecure ang kanilang pwesto. 'Di ba? GP, anong masecure ang kanilang pwesto? One of the best example sa pwesto na sinasabi ko ay itong si Ronald Bato de la Rosa. Bakit GP? Ano ba yung nangyari? Naalala nyo po, nung pwesto, inagaw or inalis nila sa pwesto si Mig Zubiri. Nagpasalamat si Mig Zubiri, mga kababayan, nung una dahil akala niya yung Duterte men, di ba? Yung tropa ng mga Duterte ay hindi po siya iboboto para magpalit ng Senate President. Di ba? Si Bato nun, tatay-tahimik, paiyak-iyak. Payakap-yakap pa sa asawa ni Zubiri. Ang sabi, ikakampanya ni Zubiri si Bato sa buong Mindanao para manalo. Di ba? Pero nagulat siya, mga kababayan, si Bato pala ay isa rin sa bumoto para siya ay tanggalin. Kasama si Robin Padilla, kasama si Bongo, kasama si Tolentino. Tapos, ano ang kapalit nun? Mga kababayan, to secure yung chairmanship ni Bato, yun palagay ko ang kapalit. Hindi siya tinanggal dun eh. Yung naghihiring dun sa tawag dito, naghihiring dun sa PDEA Leaks. Di ba? Si Bato pa rin, hindi naman siya inalis. Hinahawakan niya pa rin yun. So ngayon, ang sinasabi ko dito, dahil marumi ang politika, itong mga politiko na to, kung saan po sila mananatili at kung saan sila may utang na loob, doon po sila kakapit. Kung saan papabor sa kanila ang panahon, kung saan papabor sa kanila ang sitwasyon, doon sila pupwesto. So I do believe, mga kababayan, ngayon naniniwala na ako na somehow may halong politika rin yung impeachment ni Sara Duterte. Although, yan ay, di ba, alam naman natin, constitutional yan.
Oh, pero political din at the same time. Totoo yan. Bakit ko oy, naniniwala ka na GP na political yan? Aba, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Pag mundo ng politika, di may politika yan kasi mga politiko ito doon pa lang, masasabi mo na kaagad, may halong politika. Imposible naman na sabi mo, walang halong politika to mga politiko to Diba? JP naman, niloloko mo kami. Totoo nga, mga politiko to mga to, so may halong politika yan. Kahit sabihin natin na, hindi, walang halong politika. Politiko to, hindi mo pwedeng ihiwalay. Sabi ni Brigada Martin, yun nga nakakabilib, walang makinarya pero nanalo sila kasi madaming kabataan ang mulat sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay? Oy, nandito pala yung tropa natin si Warbisdak. Ano ba ang impeachment? Siyempre, political yan. Trapo mga namumuna di ba? Ayan, tropa natin yan si Warbisdak kahit na yan ay nasa kabilang kampo. Okay lang yan, di ako minumura niyan. Subukan mo murahin ako, tanggalin kita kagad dito. Hindi, totoo naman yun. Di ba, Warbisdak? Okay kami nito Parang si Argo yan. Isa pa naman dahilan ng pagtakbo ng ilang politiko ay pansariling interest. Lamang tulad ng pagprotekta sa kanilang negosyo. That is correct, mga ka-GP Natics. Bakit kanyo? Yung mga politiko na to, kaya nga ayaw nilang papasukin yung mga foreign direct investors. Diba? Gusto nila 60-40. Kasi sa 60-40, yung mga foreign direct investors, ang nangyayari dyan, parang lugi sila, di ba? Parang ayaw nila. Bakit ganun? Ako may pinakamalaking gusto ko, mahawakan ko ng 100% yan. Ba't ayaw niyong ibigay? Kasi itong mga politiko na to, yung mga business na gustong hawakan, ng mga investor na yan, mga kababayan, may mga ano rin sila, may mga kumpanya rin sila na humahawak na ganong negosyo. So masasapak. Para hindi masapawan, mga ka-GP Natics, huwag na natin papasukin yung mga investor na yan. Sisirain lang yung negosyo natin, which is mali. Diba? Yan din ang ginagawa ng mga ibang politiko. Sa totoo lang. Para hindi po masilat yung kanilang negosyo. Huwag na natin papasukin yung mga yan. Huwag natin palitan yung 60-40. Diyos ko. Kaya walang angat ang Pilipinas dahil pansariling interest. Kayo lang ang yumayaman. Diba? Kaya muntik nang maging narco state ang Pilipinas. Wala tayong magawa, guys Kasi tanga pa rin ng mga Pilipino Biruin mo, doon sa Davao, nakita nyo na nambubugbog si Baste, nakita nyo na kung anong style ng mga hanggang ngayon. Ang yumayaman, yung mga politiko nagpatayo ng the road to my mansion. Tapos sabi ng anak, 'di ba? Tapos mga kababayan, yung naglalakihan yung kanilang mga bahay, yung mga mansyon ng mga politiko, pero ang dating, ang lagay, yung mga kababayan natin ay binabaha pa rin, 'di ba? Pero 51 billion yung ibinigay, tapos ang mangyayari binabaha pa rin yung Davao. Sino yung mayaman? Sino ang nagkakapera? Pero yung mga kababayan natin diyan, tanga pa rin. Palibasa, sabi nila nagkabigayan, wala, pinanindigan. GP, hindi ka naman, huwag ka magsalita ng ganyan, baka naman kasi natatakot sila. Nandun na rin yun. Kasama na yun. Nagpauto kayo. GP, wag ka fake news dyan. Ano naman pinifake news ko? Ikaw naman, di ba? Hindi nga, tropa tayo kasi hindi nga kita inaalis dito subukan mo kong murahin. Tanggal ka kaagad. Kahit paano naman, Boss GP, mulat naman tayo sa pagboto sa mga artista. Kahit paano malaking Tama ka naman sa kabilang banda. Sa mga artista, dahil kay Robin Padilla, hindi na tayo bumoboto ng artistang walang alam. Kagaya ni Philip, kagaya ni Willie Rebillame. Di ba? Nasa kulasisi na ni Pulong. Sir, bayad ang Davao ni Sara Said. I believe, mga ka-GP Natics, I already made my statement dyan kung bakit nanalo yung Davao. Okay? Sabi kong ganun, hindi talaga bibitawan
ng mga Duterte ang Davao City. Di ba? Of all Davao region, Davao City lang sila nanalo. 5 seat ang hawak nila. Mayor, Vice Mayor, Councilor, First District, Second District. So 5 yun ang hawakan ng mga Duterte, mga kababayan. Diba? Pero yung nakapaligid sa kanila, puro talo. Yung mga, tawag dito, yung mga pambato ng mga Duterte. GPA, ano ulit yon? Ang dahilan, kaya sila talagang, ito ay, talagang gusto nilang i-hold yung Davao City sa kadahilanan ang nakikita ko, mga kababayan, maraming bulilyaso ka makikita dyan sa Davao kapag hindi na nakaupo ang mga Duterte. So, kumbaga sinisecure nila na hindi lumabas yung baho ng Davao City. 'Di ba? Kaya nga pinipilit nila na kunin ang pwesto ng Malacanang para hindi na lumabas, para hindi na maungkat at sumingaw yung mga baho. Ano daw, Ma'am Aida Miguel? Ganoon daw gusto kamo ni baka sorry. Sige nga, compare mo lugar mo sa Davao. Ha? Ay, maayos naman yung lugar namin. 'Di ba? Pero ganun pa rin. Hindi ko naman sasabihin na malinis yung lugar namin, marami din dito mga gapangero. 'Di ba? Marami din dito gapangero. Oh, pero ayokong sabihin, bahala kayo dyan. Lito Flores Vlog, shoutout. Ayoko dyan sa walang West Philippines, si Bongbong Marcos pa rin, walang pagbabago. Lerma Mandane, salamat po. Dark Cloud, okay lang ang chat-chat kung tama naman ang babaguhin. Nancy Mendoza, correct na correct. At William D. Billion, bakit hindi dumaan sa COA? Ang alin? William D. Nabuking na nga po Kaya nga sinibak na kaagad. 'Di ba? Oh, yung ano yun parang underground transaction. Transaction in the midnight transaction na nangyari. Okay, sabi ni Tita Josephine, basta hindi ko makakalimutan sinabi ni Kiko, uhukayin ang bangkay ni Apro, kaya galit ako sa kanya. Ako hindi ko talaga siya binoto, guys. Hindi ko siya binoto, hindi ko rin binoto si Bam. I'd rather choose to vote and I voted to Heidi Mendoza, Franz Castro, at isinama ko po yung galit na galit sa mga Marcos na si Luke Spiritu. Bakit? Choice ko po yon, mga kababayan. Gusto ko kasi magkaroon ng check and balance. Gusto ko, alam ko kasi mananalo si Bato at si Bongo. At gusto ko, mga kababayan, nandun si Spiritu para siya yung mambabara kay Bato, kay Bongo, at kay Robin Padilla. Yun. Naalala nyo noon, wala pa halos barangay chairman para kay Digong, nagmamakaawa pa nga Digong noon. Nag-vote buying sila. Oo, nag-vote buying sila. At the same time, gumawa sila ng trolls. 'Di ba? Worth 10 million ang ginastos nila sa trolls. Kay Digong mismo nang galing 'yun. Mga kababayan, so kung nagawa nila noon, hindi ba nila kayang gawin ngayon? Anong pinagkaiba? 'Di ba? Lalong-lalo na ayaw nilang mawala sa pwesto. So therefore, if they could do that before, they could do that ngayon, 'di ba? Nancy Mendoza, ang galing ng choice mo, pang matalino lang. Si Bam Aquino at Kingko Pangilinan ay makakomunista din ang mga iyan. Guys, ako naman hindi ko na tinitingnan yung sinasabi nila na komunista, aktivista, NPA, leftist, hindi ko na tinitingnan. Bakit kanyo? yung mga tumitingin doon sa bagay na yon, naliligaw rin ng landas. Bakit, GP Natics? Bakit, JNK? Mga kababayan, meron akong isang listahan dito na kung saan po, makikita nyo dyan sa sa post ko. Kung titingnan ninyo, mga ka-GP Natics, sabi nila, ayaw ko sa aktivista. Ayaw ko sa mga NPA, sabi nung iba.
Bakit? Kasi ang sabi nila dun sa mga, sila Franz Castro, sila Brosa, sila Raul Manuel, ganun daw. Ngayon mga kababayan, tiningnan ko. Bills filed by youth representative. Ilang taon ba ang mga kongresista natin, mga ka-GPnatics? Okay? So tingnan natin. Nakalagay dito, Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema. Ang kanyang House Bill 1253, renaming the Ninoy Aquino International Airport as the Manila International Airport. Dati naman na yan. Pangalan niya ay Manila International Airport. Yan lang yung nagawa ng Duterte Youth. Pero pag tingnan mo sa Kabataan Party List, mga kababayan, top 10 priority bills. House Bill 251, Safe School Reopening Bill. House Bill 252, Emergency Student Aid and Relief Bill. House Bill 253, Repeat Terror Law Bill. House Bill 254, Academic Freedom Bill. House Bill 255, Critical Media Literacy Bill. House Bill 257, Student Rights Bill. House Bill 258, Super Rich Tax Bill. House Bill 259, People Mining Bill. House Bill 260, National Filipino Youth Museum Bill. House Bill 256, Human Rights Defenders Protection Bill. Mga ka-GPnatics, mahigit 10 yung ibinasa ko sa inyo na House Bill na ginawa ng Kabataan Party List. Compare naman dito sa Duterte Youth na wala namang alam. Kaya nagtataka ako, sabi ko, ganito ba kabobo ang mga Pilipino? Duterte Youth pinanalo, wala namang ginagawa sa Kongreso, paupo-upo lang. Di ba? Oh, mga kababayan, mga ka-GPnatics, sige nga, isipin natin. Walang nagagawang batas pero yun ang binoboto ng mga taong bayan. Palpak talaga mga tao natin. Palpak talaga tayo. Wala talagang magbabago kapag ang tinutulungan natin, kapag ang binoboto natin, yung mga walang kwenta. Di ba, Ma'am Yuki Sawaki? Salamat po. Oh. Kayo ba, mga ka-GPnatics? Kaya nagtataka ako ba't tinalo yung Duterte Youth na yan? Puro kadugyutan naman ang pinaggagawa. Doon na ako sa may ginagawa. Bakit ko iboboto yung mga yan?